Tracy, pakilinis muna ang banyo ng mga lalaki. Konti na lang naman ang mga tao sa gym. Madalang na ang gumagamit nun ngayon. Utos ni Pundong, ang may-ari ng gym kung saan nagtatrabaho si Tracy bilang janitress. Yes, boss. Tatapusin ko lang po ang paglilinis nitong mga equipment. Nakangiting sagot ni Tracy. O sige, ibalik mo sa lalagyan ng mga equipment na kaya mong buhatin. Yung mabibigat, si Carlo na lang ang mag-aayos mamaya. Balikan mo na lang ang ibang equipment pagkatapos mo maglinis ng CR dahil ginagamit pa yun ng mga customer. Okay po, boss. Bumalik sa paglilinis si Tracy nang umalis si Pundong. Pagkatapos niyang maglinis ay kinuha naman niya ang cleaning tools sa storage room bago pumunta sa banyo ng mga lalaki. Siniguro muna niyang walang tao sa banyo bago siya pumasok. Nasa kalagitnaan ng paglilinis si Tracy nang may pumasok na lalaki sa banyo. Napahinto siya sa pagmamap at napatitig dito. Bumabakat ang pawisan at macho nitong katawan sa suot na muscle fit sando. Bahagya pang tumutulo ang pawis nito sa makinis na noo. Nakatungo ito habang hawak ang cellphone na waring may kinakausap sa kabilang linya. Parang bumagal ang paligid ni Tracy nang tumingin ang lalaki sa kanya. Dalhin mo sa akin ang mga detalye. Magmadali ka. Sabi nito sa kausap. Nakatingin lang kay Tracy ang lalaki at hindi napansin ang timba ng tubig sa lalakaran nito. Huli na para sabihan niya ang lalaki. Nasipa nito ang timba at natapon ang laman nun sa sahig. Bumakas ang inis sa gwapo nitong mukha. Pinutol nito ang tawag at ibinaba ang cellphone. What the heck, janitress? Bakit hindi mo nilalagay sa ayos sa mga gamit mo? Tingnan mo ang nangyari. Nadumihan ako ng maruming tubig na yan. Maarte nitong bulalas at masama siyang tiningnan bago humakbang palapit sa kanya. Mag-iingat ka, sir. Madulas po ang sahig. Paalala niya sa lalaki. Hindi pinansin ng lalaki ang paalala niya. 1 metro na lang ang layo nito sa kanya nang biglang nadulas ang lalaki. Namilog ang mga mata ni Tracy at hindi agad nakakilos nang patungo sa kanya ang bagsak nito. Sir, huwag dito. Sa ibang direksyon ka bumagsak. Ang laki-laki mo, baka mapisat ako. Natatakot niyang sigaw. Nagawang pigilan ng lalaki ang napipintong pagbagsak, pero naglanding ang mga kamay nito sa dibdib ni Tracy. Tila kumukuha roon ng suporta ang lalaki para hindi bumagsak sa sahig. Naginit ang mukha ni Tracy kasabay ng pag-init ng ulo niya. Nagulat din naman ang lalaki nang mahawakan nito ang dibdib niya. Bastos! Sigaw niya. Hinagahampas niya ng map ang lalaki. Tuluyan itong nadulas at mamagsak sa basang sahig dahil sa pag-iwas. Ouch! Stop it, janitress, or you'll lose your job. Pagbabanta nito sa kanya. Isang hataw ng map sa mukha ng lalaki ang ginawa niya bago tumigil. Pero napatigil siya nang makitang dumugo ang ilong nito. Pinahid ng lalaki ang ilong at umigting ang panga nito sa galit nang makita ang dugo sa kamay. You'll pay for this, janitress. You'll pay for what you did. Galit nitong sabi. Tumayo ang lalaki. Pero muli itong nadulas at padapang bumagsak. Umiwas ng tingin si Tracy at pinigilan ang pagtawa. Nagmukha itong palaka na lumangoy sa tubig habang nakadapa sa sahig. Pinakawalan niya lang ang pagtawa nang lumabas sa banyo ang galit na lalaki. Ang laki ng katawan pero ang lampa naman. Hindi marunong magbalanse sa madulas na sahig. Dapat mag-enroll siya sa ballet class para matuto siyang magbalanse. Naiiling niyang sabi bago nagpatuloy sa paglilinis. Natapos ni Tracy ang paglilinis sa banyo nang eksaktong ipatawag siya ni Pundong sa opisina nito. Ibinalik niya muna ang cleaning tools sa storage room bago nagtungo roon. Nagtaka siya nang makita sa opisina ng boss niya ang lalaking macho pero lampa. Bagong palit na ang damit nito, pero may bulak sa isang butas ng ilong. Yun ang dumugo kanina sa hampas ng map niya. Boss, pinatawag mo raw po ako? Bati niya kay Pundong. Lumapit ka rito, Tracy. Seryoso nitong utos. Lumapit siya sa mesa nito. Masamang tingin naman ang pinupukol sa kanya ng lalaking lampa, pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Bakit po? Tracy, ito si Logan Lucero, ang may-ari ng gusaling to. Simple nitong pakilala sa lalaki, pero malaki ang impact nun sa kanya. Ibig sabihin lang nun ay maling tao ang hinampas niya ng mop. Alam niyang malilintikan siya dahil may-ari pala ng gusali ang lalaking to. 2 taon na siya sa gym bilang janitress at akala niya ay si Pundong ang may-ari ng lugar na yon. Pasensya na po sa nangyari, sir. Hindi ko po alam na ikaw ang may-ari ng gusaling to.
Akala ko po kasi isa ka lang customer na... You're fired. Malakas nitong putol sa paliwanag niya. Sir naman, walang ganyanan. Kung tinatanggal mo ako sa trabaho dahil sa nangyari kanina, sorry po talaga. Normal lang naman po ang reaksyon ko kanina bilang babae. Wala naman sigurong babae ang gustong magpahawak ng dibdib sa hindi niya kakilala, di ba? Patawarin mo naman na po ako. Hindi na po mauulit yun. Huwag mo lang akong tatanggalan ng trabaho. Binaliwala ng lalaki ang paliwanag ni Tracy at tumingin ito kay Pundong. Mamili ka, Pundong. Tatanggalin mo sa trabaho ang janitress na to o ipapasara ko ang gym mo. Empleyado o negosyo? Bosong mo siyang susundin. Kailangan kong trabahong to. Pakiusap naman ni Tracy kay Pundong. Apologetic naman itong tumingin sa kanya. I'm sorry, Tracy. Hindi lang ikaw ang empleyadong umaasa sa negosyo ko. Nauunawaan ko ang nangyari pero kailangan ko ang negosyong to. Ibibigay ko na lang mamaya ang huling mong sweldo. Makakabalik ka na sa locker mo at alisin mo na mga gamit mo ron. Nasaktan si Tracy sa desisyon ng boss niya. Pero hindi siya mahinang babae para umiyak kapag makaawa rito. Huminga lang siya ng malalim bago tumingin kay Logan na nakangisi ngayon sa kanya. See? I told you you'll pay for what you did. Sana magtanda ka na dahil ganyan ang nangyayari sa mga taong hindi marunong makinig sa mga nasakakangat sa kanila. Mayabang nitong sabi at parang proud pa sa ginawa. Nakakaangat ka nga sa akin, pero lampa ka naman. Mukha kang palaka kanina nang madulas sa banyo. Mabuti nga sa'yo. Deserve mo maglangoy sa maruming tubig dahil madumi rin ang budhi mo. Pangaasar niya rito bago lumabas sa opisina ni Pundong. Narinig pa niyang nagsalita si Logan sa loob ng opisina, pero hindi na niya narinig ng malinaw ang mga sinasabi nito. Nagtungo na lang siya sa locker at kinuha ang mga gamit doon. Nang malikom niya lahat ng gamit ay bumalik siya sa opisina ni Pundong. Mabuti na lang at wala na roon si Logan, kaya tahimik niyang nakuha ang huling sweldo niya. Malungkot na umuwi si Tracy. Pagdating sa bahay ay nakita niyang nasa salas ang nag-iisang kapatid na si Magna, kasama ang dalawang babae. Isa sa mga babae ay naglilinis ng kuko nito at ang isa naman ay nag-uunat ng buhok. Nagtataka siya kung saan ito kumuha ng pera dahil wala naman itong trabaho. Dumating na ba si nanay? Tanong niya sa kapatid. Sinusundo pa ni Chong sa palengke. Bakit ang aga mo yata umuwi ngayon? Natanggal ako sa trabaho. Dismayado niyang sagot. Naghanap ka na lang ulit ng bagong trabaho. Walang katulong si nanay sa gastusin dito sa bahay. Ang mahal pa naman ang singil sa tubig at kuryente ngayon. Tumaas na rin ang renta nitong apartment natin. Siya nga pala, ikaw na muna maghugas ng mga plato sa kusina. Pinagkainin pa natin yun kaninang umaga. Ayoko masira mga kuko ko sa paghuhugas. Sayang naman ang manicure at pedicure ko. Baka walang mayaman na magkagusto sa akin kapag nasira to. Napahinto sa paglalakad si Tracy patungo sa silid nila ng kapatid at tumingin dito. Anong ginawa mo maghapon at hindi ka naghugas ng plato? May inis niyang tanong sa pabigat na kapatid. Napagtapos na nila ito ng nanay niya sa kursong tourism, pero ayaw naman nitong maghanap ng trabaho. Nakakapagod daw at boring. Mas gusto pa nitong gumala kasama ang mga kaibigan at maghanap ng mayamang mapapangasawa na mag-aahon dito sa hirap. Nag-shopping ako kanina at natulog para may energy ako magpariban ngayon. Ayoko maging haggard ng itsura ko sa tagal ng pagpapariban. May pupuntahan pa naman akong party mamayang gabi. Inuna mo pang kaatihan mo kaysa maglinis ng bahay? Linisin mo yun, hindi ako maghugas ng mga plato. Sabi niya bago pumasok sa silid nila ni Magda. Kinuha ni Tracy ang perang natanggap mula kay Pundong. 5,000 din yun at ibibigay niya ang 4,000 sa nanay niya para sa gastusin nila sa bahay. Ang natirang 1,000 ay pandagdag sa ipon niya para makapasok sa kolehiyo. Hanap ulit ako ng trabaho bukas. Sabi niya bago lumuhod sa tabi ng kama at dinukot ang alkansya sa ilalim nun. Nagtaka si Tracy nang hindi niya makapa ang alkansya sa ilalim ng kama. Sinilip niya yon at nakitang wala talaga roon ng alkansyang baboy. Lumabas siya ng silid at pinuntahan si Magna sa salas. Magna, nakita mo bang alkansyang baboy sa ilalim ng higaan natin? Tanong niya sa kapatid. Ah, yun ba? Tinapon ko na, luma na kasi. Bumili ka na lang ng bago. Sagot nito habang pinagmamasdan ang bagong kulay na kuko sa kamay. Bakit mo itinapon? Nasaan ang mga laman nun? Kinuha ko. Alkansya lang naman ang tinapon ko at hindi yung pera. Nasaan nga ang pera ko?
Tanong niya ulit sa kapatid. Hiniram ko muna. Binili ko ng damit at sapatos na gagamitin ko sa party mamaya. Bumili rin ako ng alahas na babagay sa damit ko. Ang natira naman, ibabayad ko sa 2 to. Turo nito sa 2 babae. Nagpanting ang tenga ni Tracy at galit siyang lumapit sa kapatid. Ngayon lang siya napuno sa kaartehan ni Magna dahil ginastos nito ng walang paalam ang perang iniipon niya. Bakit mo kinuha ang pera ko? Alam mong iniipon ko yun para sa pag-aaral ko, pero anong ginawa mo? Ginastos mo lang sa kaartehan mo. Nainis si Magna sa pagsigaw niya. Pinatigil muna nito ang 2 babae sa gagawin at nakapamaywang siyang hinarap. Bakit mo ako sinisigawan? Mas matanda ako sa iyo, Tracy. Parang hindi mo ako kapatid Napakadamot mo. Akala mo naman hindi kita babayaran. At saan ka kukuha ng pambayad? Sariling napkin mo nga hindi ka makabili. Pambayad pa kaya sa perang ginastos mo? Anong kaguluhan to? Nabaling ang tingin ni Tracy sa pintuan. Nakita niya roon ang nanay niya kasunod si Minardo, ang bagong kinakasama ng nanay niya na isa ring pabigat sa bahay nila. Ito kasing si Tracy, Nay. Ang damot-damot. Hiniram ko lang ang pera niya pero pinapahiya niya ako. Kung magsalita siya parang ninakaw ko ang pera niya. Pagsusumbong ni Magna. Nay, iniipon ko ang perang yun para sa pag-aaral ko at kinuha niya ng walang paalam. Ilang taon kong inipon yun. Pero ginastos lang niya sa loob ng 1 araw. Hindi man lang siya nagtira kahit konti. Katwira naman niya. Mag-ipon ka na lang ulit, Tracy. Nay, hindi makapaniwala niyang sabi. Huwag mo akong simulan, Tracy. Pagod ako. Galit nitong sabi. Kumirot ang puso ni Tracy sa malamig na pakikitungo ng nanay niya sa kanya. Kinampihan na naman nito si Magna kahit mali ang ginawa ng kapatid niya. Palagi naman Simula pagkabata, palagi si Magna ang priority nito. Mas bata siya sa kapatid, pero siya ang nagsasakripisyo para dito. Tumigil siya sa pag-aaral nang makatapos ng high school at nagtrabaho para matulungan ang nanay niya sa pagpapaaral kay Magna. Pero wala ring silbi ang sakripisyo niya. Nakatapos nga ito pero ayaw naman magtrabaho. Nay, pagod din po ako. Maghapon ako naglilinis sa gym. Tapos ganito ang ginawa ni Magna sa pera ko. Kailan mo pa ba makikita na nahihirapan din ako? Tapos tong kapatid ko pasarap lang sa buhay at ayaw magtrabaho. Tracy, sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong simulan. Malilintikan ka talaga sa akin. Babala nito sa kanya. Okay lang, sanay naman na po ako Ako naman palagi ang mali kahit na. Napatigil sa pagsasalita si Tracy nang sampalin siya ng nanay niya. Nabaling ang ulo niya sa lakas nun, pero mas masakit ang puso niya kaysa sa pisngi niya. Parang dinurog ng sampal na yon ang kakarampot niyang pag-asa na mamahalin din siya ng nanay niya. Adelina, bakit mo naman sinaktan si Tracy? Pareho kayong pagod. Dapat magpahinga muna kayo bago mag-usap. Awat ni Minardo kay Adelina. Tracy, hatid muna kita sa silid mo. Hinawakan ni Minardo si Tracy, pero hindi nagustuhan ng dalaga ang pagpulupot ng braso nito sa likuran niya. Humaplos pa ang kamay nito pa ibaba sa pang-upo niya nang hindi nakatingin ang nanay niya. Huwag mo akong hawakan, bastos ka. Mabilis niya itong tinulak at sinampal. Tracy, bakit mo naman ako sinampal? Nagmamalasakit lang ako sa iyo bilang anak ko. Pagpapaawa nitong sabi. Sasagot pa sana si Tracy at ipagtatanggol ang sarili. Pero marahas na hinila ni Adelina ang buhok ng dalaga at kinaladkad palabas ng bahay. Lumayas ka sa pamamahay na to, Tracy. Hindi ko kailangan ng anak na katulad mo. Sigaw nito sabay tulak sa kanya. Nabalot ng galit ang puso ni Tracy nang matumba siya. Mapait siyang ngumiti at bumuntong hininga bago tumayo. 26 years na din siyang nagtitiis sa bahay na yon at sa pakikitungo ng nanay niya. Pero ngayon, uunahin niya muna ang sarili niya. Kung hindi siya kailangan ng pamilya niya, mas lalong hindi niya kailangan ng mga ito. Makakaya niyang mabuhay nang wala ang mga to. Samantala, sa mansyon ni Logan, kaharap ng binata ang inupahang investigador para hanapin ang nag-iisang anak ni Don Luisito Paraiso. Sigurado ka ba na ito ang heiress ni Don Luisito? Kunot noon na tanong ni Logan habang hawak ang mga larawan ng pamilyar na babae. Yes, sir. Siya po si Tracy Manuel, ang bunsong anak ni Adelina Manuel. Si Adelina ang nag-iisang babae na inibig at nabuntis ni Don Luisito. Ayon sa nakuha kong impormasyon, may anak sa dating nobyo si Adelina bago siya nabuntis ni Don Luisito.
Sigurado naman po ako na si Tracy Manuel ang tagapagmana ng Don. Pinagmasdan ni Logan ang larawan ni Tracy. Kuha yun sa loob ng gym habang naglilinis. Tandang-tanda niya rin ang itsura ng babae dahil ito ang pinatanggal niya sa trabaho kanina. Hindi niya akalaing nagkita na pala sila ng babaeng pinapahanap niya. Okay, good. May papagawa ulit ako sa'yo. Sabi niya sa investigador bago likumin ang mga larawan at ibalik yon sa loob ng envelope. Ano po yun, sir? Dukutin mo si Tracy Manuel at huwag mong hahayaan na makita siya ni Atty. Cleofe. Nagulat si Mr. Herrera. Pasensya na po, sir. Hindi ko po trabaho ang ganyang bagay. Investigador po ako, hindi kidnapper. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng asawa mo, hindi ba? Kung gusto mong matuloy ang operasyon, gawin mo ang inuutos ko. Pero sir, kung ayaw mong gawin, kumuha ka na lang na magtatrabaho para sa'yo. Babayaran kita sa serbisyo mo. Siguraduhin mo lang na makukuha mo ang babae hanggang bukas. Maliwanag ba? Yes, sir. Napipilitan nitong sang-ayon. Nakahulog ang umiti si Logan nang pumayag ang investigador sa plano niya. Kailangan niyang ilayo kay Atty. Cleofe ang nag-iisang tagapagmana ni Don Luisito. Kapag nangyari yon, wala na siyang kaagaw sa kayamanan ng matandang itinuring niyang ama. Akala niya ay anak din ng turing ng Don sa kanya. Mabait ito at pinatuloy siya sa mansyon nang malaman na ulila siya. Pero naghinanakit siya rito pagkatapos nitong mamatay sa stroke. Nalaman niya na wala siyang mana kahit sentimo mula sa Don. Pakiramdam niya hindi talaga siya pinahalagahan ng Don tulad ng pagpapahalaga niya rito. Para siyang tinraidor at sinaksak ng patalikod. 18 taon siyang naging tapat na assistant dito at ito ang paraan ng pagre-rebelde niya. Ang ilayo ang nag-iisa nitong tagapagmana. Pagsapit ng gabi, dumalo si Logan sa birthday party ni Atty. Cleofe. Kailangan niyang magpakita ng kabaitan sa matandang abogado para hindi ito maghinala sa plano niya. Happy birthday, Atty. Cleofe. You never get old. Parang mas lalo kang bumabata habang dumadagdag ang edad mo. Anong sekreto mo, attorney? Nakangiti niyang pambobola nang makita ito sa bulwagan. Binubola mo na naman ako, Logan. Anyway, thank you for coming, iho. Please enjoy the night. Maraming dalaga sa paligid. Baka may magustuhan ka sa kanila. No thanks, attorney. I'm not interested. Mabuti yan para hindi ka rin magkaproblema sa hinaharap. Makahulugan itong sabi na hindi niya pinagtuunan ng pansin. May magandang balita pala ako sa iyo, Logan. Ano yun, attorney? Interesado niyang tanong. Nalaman na namin kung nasaan si Adelina Manuel. Bukas na bukas din pupuntahan ko siya para sabihin ng magandang balita para sa anak nila ni Don Luisito. Peking ngumiti si Logan, pero malakas na kumabog ang dibdib niya sa kaba. That's good, attorney. Matutupad na rin ang huling-hiling ni Don Luisito para sa nag-iisa niyang anak. Hindi lang yun, iho. May sasabihin din ako sa iyo tungkol sa Atty. Cleofe, happy birthday! Bati ng isang bisita na nagpahinto sa sasabihin ni Atty. Cleofe. Mamaya na tayo mag-usap, Logan. Tinapik ng abogado ang balikat ni Logan bago nito sinalubong ang bisita. Nagmamadali namang umalis ng bulwagan si Logan, pero may 3 babae na humarang sa daan niya. Nakilala niya ang 2 sa mga ito na pamangkin at anak ni Atty. Cleofe, pero hindi siya pamilyar sa babaeng nasa gitna. Hi Logan, busy ka ba ngayon? Pwede ka bang sumama sa amin? Bonding lang tayo tonight. By the way, ako nga pala si Magna. Pakyut na bati ng nasa gitna. Sorry, I'm not interested. Sagot niya at baliwalang nilampasan ang mga ito. Hard to get. I like it. Bulalas pa ng babae bago makalayo si Logan. Nagtungo siya sa hardin ng mansyon ni Atty. Cleofe. Siniyasat muna niya ang paligid. Nang masiguro niyang walang tao, tinawagan niya agad ang investigador na inutusan niya. 2 ring pa lang ay sumagot na agad ito. Hello, sir. Anong balita sa pinapagawa ko, Mr. Herrera? Sir, may nakuha na po akong gagawa sa pinag-uutos mo. Bukas na bukas din gagawin na nila ang plano. No, wag bukas. Sabihin mo sa kanila gawin na ngayon ang pagdukot sa Ares. Bilisan nila bago pa tayo maunahan ni Atty. Cleofe. Pero sir, wala nung pero Mr. Herrera. Gawin mo ang pinag-uutos ko ngayon din. Matigas niyang utos sa investigador. Okay po, sir. Pinatay ni Logan ang tawag. Abot-abot ang kaba niya na baka maunahan siya ni Atty. Cleofe sa Ares.
Kapag nakita ito ng matanda, tapos na lahat ng plano niya. Hindi mapakali si Logan nang bumalik sa loob ng bulwagan. Maya't maya ang tingin niya sa cellphone at hinihintay ang update ni Mr. Herrera. Hi Logan. Bati ng isang babae na hindi niya pinansin. Remember me? It's Magna. Tumayo siya at hindi pinansin ang babaeng umupo sa tabi niya. Mas tumitindi ang kaba niya kapag naghihintay lang ng update. Kailangan niya rin kumilos para mapabilis ang plano. Hey, bakit ba ang suplado mo? Ako na nga lumalapit sa'yo, ikaw pa tong hindi namamansin? For your Get lost. Pagpapatahimik niya sa babae bago umalis ng bulwagan. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho paalis. Tinutumbok niya ang daan patungo sa address ni Tracy. Tutulong na siya sa plano dahil baka umabot ng kinabukasan ay hindi pa nila nakukuha ang heiress. Mangangatwiran na lang siya kay Atty. Crayofe kapag nagtanong ito sa biglaan niyang pag-alis. Habang nasa daan, napansin ni Logan ang pamilyar na babae. Tulala itong nakaupo sa waiting shed. Malamlamang ilaw roon at kailangan pa niyang bagalan ng pagmamaneho para mas makita ito. Gumilid pa siya sa tabing kalsada para mapalapit dito. Napangiti siya nang mapagtantong si Tracy ang babae. Narito ka lang pala, Iris. Akala ko aabot pa ng umaga bago kita. Oh shit! Bulalas niya nang biglang tumagilid ang sasakyan. Pinatay ni Logan ang makina bago bumaba. Napamura siya nang mahulog sa kanal ang gulong ng sasakyan. Sa kamalas-malasan ay malapit pa siya sa waiting shed kung saan nakaupo si Tracy. Anong klaseng engineer bang gumawa ng daan na to at hindi niya inayos ang harang sa kanal? Nahulog tuloy ang gulong ko. God, hindi ka na ako ron ah. Reklamo niya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Bumaling ang tingin ni Logan kay Tracy nang marinig ang sigaw nito. May 6 na lalaking nakapalibot dito at hawak-hawak ito ng 2 sa mga yun. Umiwas siya ng tingin at nagpanggap na walang narinig. Marahil yun ang mga taong inutusan ni Mr. Herrera para dukutin ng heiress. Babalik na sana siya sa loob ng sasakyan nang may humawak sa braso niya. What the heck? Gulat niyang sabi nang makita si Tracy. Tulungan mo ako, please. Naiiyak nitong pakiusap. Umigting ang panga ni Logan sa inis dahil sa palpak ng mga kidnapper. Hawak na mga ito si Tracy pero nakawala pa. Hindi niya alam kung bakit puro kamalasan ang inaabot niya kapag malapit siya sa babaeng to. Miss Janitress, huwag mo akong idamay sa problema mo. Ayoko mapahamak. Katwiran niya. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tracy nang makilala siya. Teka, namumukhaan kita ha. Ikaw yung lalaki sa gym na nagtanggal sa akin sa trabaho. Akala ko lampa ka lang. Tuwag ka rin pala. Galit itong asik sa kanya. Hoy babae, sumama ka na lang sa amin para hindi ka masaktan. Sabi ng isa sa mga lalaking kidnapper. Nagtago si Tracy kay Logan. Sumiksik pa ito sa pagitan ng binata at ng kotse. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo kung hindi niyo isasama ang lalaking to. Gulat na tumingin si Logan kay Tracy. Hindi na niya nakikita ang takot sa mga mata nito. Matapang na rin itong nakatingin sa kanya na para bang sinasabi na, kung hindi mo ko tutulungan, magkasama tayong mapapahamak. Hindi siya pwedeng isama. Masikip sa sasakyan. Hindi tayo kakasya. Nakahinga ng maluwag si Logan sa sinabi ng isa sa mga kidnapper. Mas maayos niyang mapapatakbo ang plano kapag hindi sila magkasama ni Tracy. Ayaw niyang mabisto nito ang plano niya. Okay lang. Pwede siyang maupo sa kandungan ko para magkasya tayo. What? Are you serious? Hindi makapaniwalang tanong ni Logan kay Tracy. Oo, seryoso ako. Ayaw mo kong tulungan eh. Hindi sasama na lang kita. Kung papatayin ako ng mga yan, gusto ko ay makita mo para makonsensya ka naman. Sagot nito bago bumaling sa mga pulpol na kidnapper. Ano? Isasama niyo ang lalaking to o hindi ako sasama sa inyo? Tumingin sa isa't isa ang mga lalaki. Bumilog pa ang mga ito at umalakbay sa isa't isa. Bahagya pang yumuko ang mga ito para magbulungan. Maya-maya ay muling tumingin ang mga ito sa kanila. Sige, papayag na kami. Dalhin sa sasakyan ng 2 yan. Utos ng tumatayong pinuno. Lumapit ang 4 na lalaki sa 2 at magkabilaan silang hinawakan sa braso. Kung tutuusin ay kayang-kayang patumbahin ni Logan ng 6. Pero mababaliwala ang plano kapag ginawa niya yon. Nagpadala na lang siya sa sitwasyon at nagpanggap na walang kakayahan na lumaban. Ang laki ng katawan, hindi naman mapakinabangan. Pagpaparinig ni Tracy. Hindi nagsalita si Logan hanggang sa nakarating sila sa lumang kotse.
Pinasakay silang dalawa roon. Miss, yung sinabi mo kanina, kalungin mo na tong si Pogi. Oo na. Hoy, lampa at duwag. Umupo ka na dito sa kandungan ko at nang matapos na to. Nakakabwisit ang araw na to. Inis na sabi ni Tracy. Tumingin si Logan sa kandungan ni Tracy. Naiisip pa lang niyang uupo roon ay baka mabali na yun sa laki niya. Plano niya lang itong itago kay Atty. Cleofe hanggang maging legal heir siya ni Don Luisito. Pero wala sa plano niyang saktan to. Ikaw na lang ang umupo sa kandungan ko, Miss Janitress. Sabi niya bago ito binuhat. Mabilis niya lang itong inilagay sa kandungan niya. Nagtataka pa itong tumingin sa kanya bago siya inirapan. Okay na, umalis na tayo. Sigaw ng isa sa mga kidnapper. Oh, hindi ka lang duwag, wala sana tayo sa sitwasyong to. Sabi na naman ni Tracy sa kanya. Hindi na lang ito pinansin ni Logan. Gusto niyang makarating agad sa pupuntahan nila para makausap si Mr. Herrera. Hindi niya magamit ang cellphone ngayon dahil baka mabisto siya ni Tracy. Ilang saglit pa ay nakasakay na rin ang mga kidnapper sa loob ng bulok na kotse. Pero hindi mabuhay ang makina nun. Isa na namang kamalasan. Kayong tatlo, magdala muna kayo para umandar ang sasakyan natin. Utos ng isang kidnapper sa mga kasama. Okay, boss. Nagmamadaling lumabas ang tatlong kidnapper at itinulak ang sasakyan. Pinigilan naman ni Logan ng sarili para hindi mabatukan ang mga pulpol na kidnapper. Sinong matino ang isip ng gagamit ng bulok na sasakyan sa kidnapping? Saan ba napulot ni Mr. Herrera ang mga to? Inis niyang sabi sa isip. Bahagyang nabawasan ng init ng ulo ni Logan nang umandar na ang sasakyan. Tahimik lang sila ni Tracy sa sasakyan habang kabaligtaran sa anim. Sobrang ingay ng mga ito at kung ano-ano ang pinag-uusapan. Tiningnan ni Logan ang relo sa bisig niya para tignan ng oras. 2:00 na ng madaling araw, pero hindi pa sila tumitigil. Madalang na rin ang street light sa dinadaanan nila. Sa palagay niya ay nakalabas na sila ng syudad. Peste, naubos ang gasolina natin. Sabi ng driver kasabay ng pagtirik ng sasakyan sa gitna ng daan. Ayun dalawa, tumingin kayo ng gas station sa banda ron. Kapag meron, mangutang muna kayo ng gasolina. Opo, boss. Sagot ng dalawang kidnapper bago lumabas ng sasakyan. Natapik ni Logan ang sariling noo nang magsimula na naman ang init ng ulo niya. Mapipigtas na sana ang pagtitimpi niya nang biglang sumandal si Tracy sa kanya. Akala niya ay nakatulog ito, pero lumapit lang pala para bumulong. Tumakas tayo, Logan. Mahina nitong sabi, sapat lang para marinig niya. Hindi. Tinakpan nito ang bibig niya para pigilan ng pagsasalita. Naiihi ako, sabi ni Tracy sa mga kidnapper. Umihi ka na lamang dyan sa gilid ng sasakyan. Wala naman dumadaan dito. Ayoko, malakas akong umihi, maririnig niyo. Saka baka silipan niyo pa ako, no? Gusto kong umihi sa malayo, pero kailangan ko ng kasama dahil takot ako sa dilim. Isasama ko tong kasama ko. Okay lang ba? Pinapanalangin ni Logan na sana'y hindi pumayag ang mga kidnappers sa pangnilinlang ni Tracy. Pero pulpul ang mga ito at agad ngang pumayag. Sige na, umihi ka sa malayo. Bilisan mo, isama mo yung kasama mo. Okay, salamat. Binuksan ni Tracy ang pinto ng sasakyan bago lumabas. Hindi na naman siya nito. Sinadya pa ni Logan na magpabigat para hindi sumama. Pero nagawa pa rin itong hilahin siya. Sumasakit ang hita ko, Tracy. Nangala yata habang nakaupo ka kanina. Pagdadahilan niya at sinasadyang bagalan ang paghakbang. Gusto niyang makatunog ang mga kidnapper sa gagawing pagtakas ni Tracy, pero tila walang pakialam ang mga ito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko kay Pundong ang pangalan mo kanina sa opisina niya. Di ba ikaw din naman? Alam mo ang pangalan ko. Mabilis niyang sagot. Ang totoo ay hindi niya napagtuunan ng pansin ang pangalan nito sa opisina ni Pundong. Nalaman niya lang yon dahil ito ang heiress ni Don Luisito. Sinabi niya lang yon para hindi magtaka si Tracy kung papaano niya ito nakilala. Okay. Akala ko wala kang pakialam ng oras na yon dahil ang gusto mo lang ay matanggal ako sa trabaho. Wala naman ako magagawa sa bagay na yon. Nangyari na ang nangyari. Bale wala nitong sabi bago tumingin sa direksyon ng mga kidnapper. Oras na, Logan. Tumakbo na tayo. Doon tayo sa gubat dumaan para hindi nila tayo masundan. Sabi ni Tracy bago ito tumakbo habang hila-hila siya. Tumingin pa si Logan sa mga pulpul na kidnapper, pero hindi pa rin alam ng mga ito na tumatakas sila. Gusto niyang sigawan ng mga to, pero ayaw niyang mabisto.
Siya ang nag-isip ng planong pagdukot kay Tracy, pero siya rin pala ang mahihirapan sa pagtakbo para takasan ang mga kidnapper ng dalaga. Maliwanag na ang paligid ay naglalakad pa rin sa walang direksyong daan sina Tracy at Logan simula nang pumasok sila sa kagubatan. Nakaramdam na ng pagod ang dalaga kaya umupo siya sa ugat ng punong kahoy. Ano kayang lugar to? Bakit walang mga bahay? Nagugutom na ako. Wala man lang makainan dito. Wala ring prutas. Paano ko mabubuhay sa gubat na to? Paano tayo makakalabas? Daing niya habang hinahaplos ang kumukulong tiyan. Bakit kasi dinamay mo pa ako rito? Reklamo ni Logan bago umupo sa tabi niya. Duwag ka kasi. Ang laki-laki ng katawan mo hindi naman mapakinabangan. Mabuti na lang madaling utuin ng mga kidnapper na yun at nakatakas tayo. Hindi ko dawagan ng pag-iwas sa gulo. Sus, nagdadahilan ka pa. Ang sabihin mo, lampa ka lang at hindi mo kaya makipagsuntukan sa mga yon. Kung ganyan kalaki ang katawan ko, baka nasa ospital na ang 6 na yon. Hindi nagsalita si Logan at hinayaan lang siyang magreklamo. Tanging paggulo ng tiyan niya ang naging ingay nila. Gutom na ako, Logan. Kahapon pa ako hindi kumakain pag alis ko sa gym. Mamamatay na yata ako sa gutom. Nakaligtas nga ako sa mga kidnapper pero sa gutom hindi. Ang saklap naman ang buhay ko. Daing niya sa kasama. Wala mong pagkain sa bahay niyo. Bakit hindi ka kumain doon nang umuwi ka? Nalungkot si Tracy nang maalala ang nangyari sa bahay nila nang umuwi siya kahapon. Naging dahilan pa yon para palayasin siya ng nanay niya. Wala akong bahay. Pinalayas ako ni nanay sa amin. Mahina niyang sabi. Let me guess. Pasaway ka sa nanay mo kaya pinalayas ka niya, no? Mapait nang umiti si Tracy. Sana nga, ganun na lang ang ginawa ko para hindi ako nasasaktan ng ganito. At least, pinalayas ako ni nanay dahil hindi ako nakakatulong sa kanya. Pero hindi eh. Malaki ang ginawa kong sakripisyo para sa pamilya namin. Pero hindi nila nakikita yun. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi hindi ako miyembro ng pamilya ko. Maybe there's a reason behind your mother's cold treatment. Sinubukan mo ba siyang tanungin kung bakit ganun ang turing niya sa'yo? Oo, maraming beses na. Pero isa lang ang sagot ni nanay. Pananakit. Sinasaktan niya ako kapag nagtatanong ako sa kanya. Kung di niya ako sasampalin, sasabunutan niya ako. Kapag hindi siya bad mood, kinukurot niya lang ako sa tenga. Pero syempre, masakit pa rin yun. Hindi na lang ako nagtatanong dahil ayoko masaktan. Masakit na nga ang puso ko, dadagdagan ko pa ba ng sakit ng katawan? Kailangan ko ng sapat na lakas para sa trabaho ko. Kaya hinayaan ko na lang. I'm sorry, Tracy. Hindi ko alam na ganyan ang ginagawa sa'yo ng sarili mong pamilya. Napangiti naman si Tracy kay Logan. First impression niya rito ay mayabang, pero mukhang hindi ganoon ang ugali nito. Marunong itong mag-sorry, at ibig sabihin ng noon ay mabuti itong tao. Wala kang kasalanan, Logan. Kasalanan ko to dahil isinilang ako sa mundo. Umalis na tayo rito. Baka masundan tayo ng mga kidnapper na yon. Tumayo si Tracy, pero bigla niyang hinawakan ang tiyan nang muling kumuluyon. Nagpapaawa naman siyang tumingin kay Logan. Nagugutom na talaga ako, Logan. Ngumiti si Logan sa kanya. Parang nabawasan yata ang gutom niya dahil sa ngiti nito. Bukod sa tila kumikinang sa puti ang pantay-pantay nitong ngipin, kumikislap din ang mga mata nito. Napakagaan ng aura ni Logan at parang masarap itong maging kaibigan. Maghanap tayo ng pagkain. Tumayo si Logan at nagpatiuna itong maglakad. Sumunod naman siya rito nang muling kumulo ang tiyan niya. Maswerte naman at nakakita sila ng puno ng nyog. Hindi kataasan ng puno nun pero hitik naman sa bunga. Umakyat si Logan at kumuha ng sapat lang para mapawi ang gutom nila. Hinampas nito sa puno ang bunga para mabuksan. Salamat, Logan. Nakangiti niyang sabi nang ibigay nito sa kanya ang buko. Don't drink too much water. Baka sumakit ang tiyan mo. Paalala nito sa kanya. Tumango lang si Tracy bago uminom. Hindi nun tuluyang napawi ang gutom niya, pero nabawasan naman. Mas okay na yon kaysa walang laman ng tiyan. Logan, saan na tayo pupunta ngayon? Parang napalayo na talaga tayo sa highway. Nangangamba niyang sabi. Maghanap tayo ng bahay rito. Baka may tao ron at matulungan tayo kung paano lumabas ng kagubatan. Nagsimula ulit maglakad ng dalawa. Pero napatigil sila nang may kumalasko sa paligid. Naging alerto naman si Logan at hinila palapit si Tracy.
Ano yun? Kinakabahang tanong ni Tracy. Mahigpit ang hawak niya sa braso ni Logan habang tinitingnan ang paligid. Pakiramdam niya ay may lilitaw na kung ano mula sa mataas na damo. Ganoon na lamang ang kulat ni Tracy nang may lumabas na isang grupo ng mga kalalakihan. Maiitim ang mga ito at may hawak na mga sibat. Tanging kakarampot na tela ang suot ng mga ito at sa ibabang bahagi ng katawan. Hinala niya ay grupo ito ng mga katutubo. Pero sa nakikita niya ay hindi pala kaibigan ng mga ito. Hindi rin nila maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Logan, anong gagawin natin? Natatakot niyang tanong. Huwag kang aalis sa tabi ko, Tracy. Hinawakan siya ni Logan at tila handa itong protektahan siya kapag sumugod ang mga lalaki. Binabawi na niya ang sinabing duwag ito. Matapang si Logan at nakikita niya kung paano ito tumayo sa unahan niya para protektahan siya. Sabay-sabay na sumigaw ang mga lalaking may sibat. Parang tinakasan ng kulay si Tracy nang sabay-sabay rin sumugod ang mga ito. Pero nagawang makipagsabayan ni Logan. Nakipagpalitan ito ng atake sa mga lalaki. Nabitiwan pa siya nito para lang makipaglaban. Pero namutla si Tracy nang iwas-iwas ng isang lalaki ang sibat sa kanya. Logan! Natatakot niyang sigaw. Naramdaman ni Tracy ang paghila ni Logan sa kanya bago niyakap. Narinig niya ang pagdaing nito ng tamaan ng patalim na para sana sa kanya. Hindi nito pinansin ang sugat sa likod at muling hinarap ang mga lalaki. Logan! Naiiyak na sabi ni Tracy nang makita ang dugo sa likod ni Logan. Muling bumaling sa kanya si Logan nang mapatumba nito ang mga lalaki. Umalis na tayo, Tracy. May mga nakatakas sa kanila. Baka mahirapan tayo kapag tumawag ng backup ang mga yun. Hinawakan ni Logan ang kamay ni Tracy at muli nilang sinuong ang kagubatan. Nararamdaman niya ang pagguhit ng matatalas na damo sa balat niya. Pero hindi niya yun pinansin. Mas nag-alala siya sa kalagayan ni Logan dahil dumadami ang lumalabas na dugo sa sugat nito. Ayos ka lang ba, Logan? Lagyan muna natin ng tali ang sugat mo. Meron akong bandana dito sa bag ko. Sabi niya rito. Ayos lang ako. Maliit na sugat lang yan. Mas mahalaga ay makalayo tayo sa lugar na to. Mukhang teritoryo nila to at kabisado nila ang gubat. Nagpatuloy sa paglalakad ng dalawa. Maya-maya ay narinig nila ang mga sigaw hindi kalayuan sa kanila. Marahil nakatawag agad ng backup ang mga lalaking tumakas kanina. Bilisan natin, Tracy. Kailangan nating umalis sa teritoryo nila. Baka yun ang dahilan kaya hinahabol nila tayo. Paano tayo aalis dito? Aksidente lang ang pagpasok natin dito. Hindi natin alam ang hangganan ng teritoryo nila. Hindi ko rin alam. Basta bilisan na lang natin. Magkahawak kamay na tumakbo sina Tracy at Logan. Hindi sila tumigil kahit pareho na silang hinahapo sa pagod. Mabibilis ang mga humahabol sa kanila at anumang oras ay mahuhuli sila ng mga ito. Habang tumatakbo ay napansin ni Tracy ang marka sa isang punong kahoy. Logan, sandali lang. Tigil niya kay Logan. Pansamantala silang tumigil sa pagtakbo. Tingnan mo, may marka mga puno. Ayun pa, meron din dun. Turo niya sa iba pang marka. Baka itong hangganan ng teritoryo nila. Dugtong pa niyang sabi. Tumingin din si Logan sa tinuturo niya. Pero naalerto sila nang biglang maglabasan ang mga humahabol sa kanila. Humarap sila sa mga ito habang umaatras. Nawalan ng pag-asa si Tracy nang itaas ng mga lalaki ang sibat at ihagi sa kanila. Niyakap siya ni Logan. Wala rin siyang nagawa kundi yumakap dito. Pero aksidenteng natisod si Logan sa ugat ng punong kahoy. Sabay silang natumba at gumulong pa ibaba. Pero 1 metro lang ang inilayo nila sa mga humahabol. Nakatingin pa rin ang mga ito sa kanila habang nakahiga sila sa lupa. Parusa ko yata to dahil sa masamang plano na ginawa ko. Sabi ni Logan na hindi pa rin binibitiwan si Tracy. Inalis ng dalaga ang tingin sa mga lalaki at tumingin kay Logan. Kung mamamatay man siya ngayon, mas gusto niyang makita ang gwapo nitong muka kaysa sa mababangis na itsura ng mga humahabol sa kanila. Anong tinutukoy mo? Tanong niya sa binata. I'm sorry, Tracy. Ako ang nagutos na ipadukot ka. Nagulat si Tracy. Pero nagawa pa rin niyang tumawa nang maalala kung gaano kapalpak ang kinuhang mga tao ni Logan. Seryoso ka ba sa pagpapadukot sa akin? Para kasing naglalaro lang ang mga kinuha mong kidnapper eh. Hindi ako ang kumuha sa kanila. May inutusan lang ako para gawin ang planong pagdukot sa'yo. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil pa rin ba sa pagiging lampang mo sa gym? Curious niyang tanong.
No, hindi yun. Dahil isa kang heiress, Tracy. Ikaw ang nag-iisang anak ni Don Luisito at tagapagmana ng bilyon-bilyon niyang kayamanan. Isa siyang real estate business owner na matagal nang namamayagpag sa mundo ng business. Pero wala siyang pamilya at ikaw lang ang anak niya. Ang nanay mo nag-iisang babae na minahal at nabuntis niya. Pero wala akong ideya kung bakit sila naghiwalay ng Don. Ako? Tagapagmana? Nagpapatawa ka ba, Logan? Epekto ba yan ng paggulong natin at naalog ang utak mo? Nag-i-imagine ka lang ata. Halos gumapang na kaya ako sa paghahanap buhay, tapos bilyonarya pala ako. Malaking kalokohan yan. Naiiling niyang sabi. Totoo ang sinasabi ko, Tracy. Bakit mo naman ako ipapadukot? Sa palagay ko naman hindi ka masamang tao. Hindi mo ko ililigtas kung masama kang tao. Pakiramdam ko kasi binaliwala ako ni Don Luisito. Itinuring ko siya bilang tunay na ama at tapat na nagsilbi sa kanya. Pero hindi niya ako binigyan kahit isang sentimo sa kayamanan niya. Nagrebelde ako at ito ang paraan ng pagre-rebelde ko. Plano kitang itago kay Attorney Cleofe para hindi mo makuha ang kayamanan ng daddy mo at mapunta yun sa akin. I'm sorry, naging makasarili ako. Bahagyang nadismaya si Tracy sa paliwanag ni Logan. Pera pala ang dahilan kaya gumawa ito ng hindi maganda. Pero wala naman itong dapat ipag-alala dahil hindi rin siya interesado sa kayamanan ng taong hindi niya kilala. Isa pa, imposible ang sinasabi ni Logan. Patay na ang tatay niya at sa pagkakaalam niya ay hindi ito isang Don. Kung mayaman ang tatay niya, ay di sana sinabi agad ng nanay niya. Lalo pat pareho silang kumakayod araw-araw mabuhay lang. Okay na yun, Logan. Pinapatawad na kita. Ikaw rin naman ang nagligtas sa akin kaya patas na tayo. Tracy. Muli nitong sabi habang nakatingin sa ibang direksyon. Bakit? Anong nakita mo? Sisibatin na naman ba nila tayo? Ayoko makita kung paano ako mamamatay. Sunod-sunod niyang sabi. Wala na sila. Gulat na tumingin si Tracy sa kabilang direksyon. Tama si Logan. Wala na ang mga humahabol sa kanila. Mukhang itinaboy nga sila sa labas ng teritoryo ng mga ito. Nakalabas na nga tayo sa teritoryo nila. Naluluhan niyang sabi. Gumaan ang dibdib niya dahil alam niyang ligtas na sila sa mga lalaking may sibat. Umalis na tayo. Baka abutan tayo ng dilim sa kagubatan at aksidente na naman tayong makapasok sa teritoryo nila. Sabi ni Logan bago ito naunang tumayo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon at marahan siya nitong inilalayan sa pagtayo. Muli silang naglakad sa masukal na kagubatan. Tinitignan din nila ang mga puno kung may marka roon tulad ng nakita nila kanina. Pero wala na silang nakitang marka sa mga yon. Logan, tingnan mo. Natatanaw ko na ang highway mula rito. Masaya niyang sabi. Good. Mahina nitong sambit bago bumagsak sa lupa. Logan! Nataranta si Tracy at mabilis itong inalalayan. Logan, konti na lang. Malapit na tayo sa highway. Kaya mo pa ba? Nag-aalala niyang sabi habang tinatapik ang pisngi nito. Yes, kaya ko pa. Pinilit tumayo ni Logan kahit namumutla na. Inalalayan naman ito ni Tracy. Inilagay ng dalaga ang isa nitong braso sa balikat para makalakad ito ng maayos. Sa marahang paglalakad at siguradong direksyon, nakarating ang dalawa sa highway. Hindi alam ni Tracy kung maswerte sila o sadyang malas dahil naroon pa rin ang mga kidnapper na tinakasan nila. Miss, saan ka ba umihi at ngayon ka lang bumalik? Maghapon na kami naghihintay rito oh. Gutom na kami. Hindi pa rin kami nakakautang ng gasolina dahil walang gas station sa malapit. Kung bumalik ka agad, baka nakapagpagas na kami. Reklamo ng tumatayong pinuno sa 6 na lalaki. Kung hindi ba naman mga pulpol, talagang nagtiis ang mga ito roon maghintay maghapon, imbes na sundan sila ni Logan sa gubat. Pero wala namang pagpipilian si Tracy kundi humingi ng tulong sa mga pulpol na kidnapper. Kailangan nating pumunta sa ospital. Baka mapahamak ang kasama ko. Kapag napahamak siya, hindi niyo ako makukuha dahil hindi ako sasama sa inyo. Sagot niya rito. Ano bang hinihintay niyo? Tulungan niyo ang lalaki at maghahanap tayo ng ospital. Mabilis na utos ng pinuno. Mabilis namang sumunod ang 5 at pinagtulungang isakay si Logan sa sasakyan. Sumakay rin si Tracy sa loob habang inaalalayan ng binata. Kayong 5, magtula kayo ng sasakyan natin. Opo, boss. Umanda ng sasakyan dahil sa tulak ng 5 kidnapper habang nakaalalay sa mandibela ang isa. Mabagal ang takbo nila, pero bago pa mawalan ng lakas ang mga nagtutulak, nakakita na sila ng gas station.
Kahit naiinis na natatawa sa mga bugok na kidnapper, si Tracy lang nagbayad ng gasolina dahil nasa bulsa pa rin naman niya ang huling sahod sa gym. Mabilis din silang nakakita ng ospital at agad na inasikaso ng mga staff si Logan. Tracy, please, huwag kang umalis. Mahinang sabi ni Logan bago ito nawala ng malay. Inaasahan ni Logan na si Tracy ang una niyang makikita paggising niya, pero hindi niya ito nakita. Tinawagan niya agad si Mr. Herrera gamit ang telepono ng ospital. Iniisip niyang dinukot pa rin ng 6 na kidnapper si Tracy. Pero nadismaya siya nang sabihin ni Mr. Herrera na tumalikod sa kasunduan ng 6. Nakiusap na lang siya rito na kunin ang sasakyan niya at sunduin siya sa ospital. 1 linggo ang nakalipas simula nang makalabas ng ospital si Logan, hindi pa rin niya nakikita si Tracy. Pinapahanap niya ito kay Mr. Herrera. Hindi para ipadukot, kundi para dalhin ito sa mansyon ni Don Luisito kung saan siya nakatira. Isang umaga hindi inaasahan ni Logan ang pagbisita ni Atty. Cleofe sa mansyon. Masaya ang matanda nang salubungin niya ito sa salas. Nagutos na rin siya ng tsaa sa kasambahay para sa kanila ng abogado. Iho, hindi ko na malaya ng pag-alis mo nung kaarawan ko. Bungad ng matanda sa kanya. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam, attorney. Nagkaroon kasi ng emergency sa construction site ng pinapagawang gusali ni Don Luisito. Alam mo naman, hindi ko yun pwedeng pabayaan kahit wala na si Don Luisito. Isa yun sa proyekto niya bago pumanaw. Hindi talaga nagkamali si Don Luisito sa pagpili sa'yo para sa nag-iisa niyang anak. Anong ibig mo sabihin, attorney? Sandali itong tumigil nang dalhin ng kasambahay ang tiyaan nila. Nagpasalamat ito bago muling tumingin sa kanya. Ito yung sasabihin ko sana sa'yo nung gabi ng kaarawan ko, pero naging abala ako sa mga bisita. Hindi ko to sinabi sa'yo nang mag-usap tayo tungkol sa last will and testament ni Don Luisito. Gusto ko munang masiguro na buhay ang anak niya bago ko to sabihin. Umina muna ng tsaa si Atty. Cleofe bago nagpatuloy sa pagsasalita. Maliban sa paghahanap sa anak ni Don Luisito, gusto rin ng Don na pakasalan mo ang nag-iisa niyang anak. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya na gagabay sa heiress at sa'yo rin niya pinagkakatiwala ang mga negosyo niya. Magiging legal inheritor ka niya pagkatapos ng kasal. Ibig po bang sabihin niyan, hindi ako binaliwala ni Don Luisito? Hindi niya ako tinalikuran? Bahagyang natawa si Atty. Cleofe sa tanong ni Logan. Bakit mo naman iniisip ang bagay na yan, Logan? Anak na rin ang turing sa'yo ni Don Luisito. Maaari pa niya akong talikuran pero hindi niya yun magagawa sa'yo. Lagi ka nga niyang pinagmamalaki sa akin nung nabubuhay pa siya. Napangiti si Logan sa balita na yon. Nawala ang tampo niya sa Don at buong puso niyang tatanggapin ang kondisyon nito. Una pa lang ay attracted na siya kay Tracy nang makita niya ito sa loob ng banyo ng gym habang naglilinis. Naunahan lang siya ng pagkapahiya ng madulas, kaya sinungitan niya ito. Sumibol naman ang paghanga niya sa dalaga nang makasama ito. Isang araw lang yon, pero buwis buhay ang kanilang pinagdaanan. Pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala si Tracy simula ng araw na yon. Nasaan po ang heiress? Kailan siya uuwi rito? Excited niyang tanong na nagpatawa sa abogado. Huwag kang mag-alala, iho. Bukas na bukas din ay lilipat na siya sa mansyon kasama si Adelina. Ikaw nang bahala sa kanila, ha? Okay po, attorney. Maraming salamat. Hindi mapalis ang ngiti ni Logan buong araw. Excited siyang makita si Tracy. Pinapahanapan niya ito kay Mr. Herrera, pero ito rin pala ang kusang pupunta sa kanya. Kinagabihan ay nakatanggap ng tawag si Logan mula kay Mr. Herrera. Mr. Herrera, mabuti at napatawag ka. Huwag mo nang hanapin si Tracy dahil uuwi na siya rito bukas. Sabi niya rito pagkasagot ng tawag. Magandang balita yan, sir. Kasama rin po ba niya yung 6? 6? Sinong tinutukoy mo? Kunot noon niyang tanong. Ang magkakapatid na Ferrer ang tinutukoy ko, sir. Nalaman ko po kasi na kasama sila ni Miss Manuel nang umalis sa ospital. Nagulat din po ako nang malaman kong inampon nila si Miss Manuel at itinuring na bagong miyembro ng pamilya. Tinulungan din sila ni Miss Manuel para makahanap ng matinong trabaho. At ngayon po ay magkakasama sila nagtatrabaho sa isang palengke. Akalain niyo yun? Kahit bugok ang 6 na yun sa pangingidnap, may puso naman sila. Hindi pwede to. Sino yung sinasabi ni attorney na uuwi na sa mansyon? Baka po iba yun, sir. Nasa mga Ferrer si Miss Manuel eh. Kung ganun, ibigay mo sa akin ang kasalukuyan nilang address at kung saan palengke sila nagtatrabaho. Okay po, sir.
Nang matapos ang tawag, napuno ng kalituhan ng isip ni Logan. Base sa ibinigay na report ni Mr. Herrera, tama ito na hindi si Adelina Manuel ang kasama ngayon ni Tracy. At sigurado rin siya na hindi si Tracy ang tinutukoy ni Atty. Cleofe. Naikuyom ni Logan ng mga kamay. Hindi niya mapapatawad ang sinumang magpapanggap na heiress ni Don Luisito. Si Tracy lamang ang nag-iisang tagapagmana at wala ng iba. Kinabukasan, nasagot ang mga katanungan sa isip ni Logan. Dumating sa mansyon ang pamilya ni Adelina, pero wala si Tracy. Isang pamilyar na babae ang kasama nito, pero hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Hi Logan, remember me? It's Magna. Nagkita na tayo sa birthday party ni Atty. Cleofe. Sinusungitan mo ako ng gabing yon pero nakatakda pala tayo magpakasal. Napakaliit ng mundo, di ba? Yung taong sinusungitan mo ay mapapangasawa mo pala. Nakangiting sabi ng babae. Hindi ito pinansin ni Logan. Tumingin lang siya kay Adelina. Tahimik nitong pinagmamasdan ang loob ng mansyon. Nawala lang ang atensyon niya rito nang magsalita ang lalaking kasama ng mga ito. Hoy, kinakausap ka ni Magna. Huwag mo siyang baliwalain dahil siya ang may-ari ng bahay na to. Baka palayasin ka niya rito. Mayabang nitong sabi kay Logan. Ang totoong heiress lamang ang may karapatan sa bahay na to. Sabi niya bago muling tumingin kay Adelina. May iba pa bang tagapagmana si Luisito maliban kay Magna? Tanong ni Adelina. Kahit anong pagtatago nito sa sariling emosyon, hindi yun makakatakas sa paningin ni Logan. Alam ng binata na nagulat ito sa sinabi niya. Meron pa nga ba, Mrs. Manuel? Balik tanong niya sa ginang. Wala na. Si Magna lang ang nag-iisa kong anak at siya ang tagapagmana ni Luisito. Nagtagis ang mga ngipin ni Logan. Harap-harapan itong itinatanggi si Tracy. Hindi niya nakikita ang konsensya sa mga mata nito nang sabihin na wala itong anak maliban kay Magna. Kung siya ang masusunod, hindi niya hahangarin na makasamang muli ni Tracy ang pamilya nito. Nararapat lang talaga na umalis ito sa poder ng ina. Pero kailangan niyang dalhin sa mansyon si Tracy. Nararapat itong manirahan doon kaysa sa impostor na heiress. Alright, then please feel at home. Aalis na sana si Logan para puntahan ng address na ibinigay ni Mr. Herrera kagabi. Pero hinarangan siya ng lalaking kasama ni Adelina. Saan ka pupunta? Kararating lang namin, aalis ka na agad. Anong klaseng assistant ka? Dapat pagsilbahan mo kami dahil pamamahay namin to. Mayabang nitong sabi habang nakangisi. Who are you? Seryosong tanong ni Logan sa lalaki. Napalunok naman ito sa uri ng tingin niya. Ako lang naman ang ama ni Magna. Proud nitong sabi kahit kinakabahan. Ama? Ibig sabihin, hindi siya ang heiress ni Don Luisito. Stepfather ko lang siya. Hindi siya ang daddy ko kundi si Don Luisito. Mabilis na sansala ni Magna. Kung ganun, wala kang karapatang tumuntong sa pamamahay na to. Sabi niya sa lalaki. Guard, bring this man outside the mansion. Now. Mariin niyang utos sa gwardyang nasa pintuan. Hindi ito ang napagkasundoan namin ni Atty. Cleofe. Kailangan ko siyang makausap ngayon din. Sigaw ni Adelina. Don't worry. Lahat kayo aalis sa pamamahay na to. Huli niyang sabi bago umalis. Nagtungo si Logan sa palengke kung saan nagtatrabaho si Tracy. Tanghali na nang makarating siya roon. Hindi naman siya nahirapan sa paghahanap at nakita agad ito. Nagkubli siya sa isang sulok at pinagmasdan to. Hindi nawawala ang ngiti sa labi ng dalaga habang nag-aalok ng panindang isda sa mga dumadaang customer. Mabilis din ang kilos nito sa paglilinis ng isda tuwing may bumibili. Hindi naman umaalis sa kinatatayuan si Logan hanggang maubos ang paninda ni Tracy. Nakita pa niyang binigyan ito ng pera ng babae sa katabing pwesto. Maraming salamat, Aling Bedang. Bukas po ulit. Masiglang sabi ni Tracy bago ito umalis. Sinundan ni Logan si Tracy. Nakita niyang pumunta ito sa isang bakery. Maya-maya lang ay may hawak na itong supot at soft drinks. Sinundan niya ulit ito nang umalis hanggang makita niya ang 6 na lalaki. Ito ang mga pulpol na kidnapper ni Tracy. Mga boss, break time na. May dala akong merienda. Sigaw ni Tracy sa 6. Binitiwan ng 6 ang sako-sakong gulay at nagunahang lumapit kay Tracy. Big boss, binili mo pa paborito kong pandikoko? Tanong ng isa paglapit. Opo, boss 2. Halina kayo at kakain na tayo. Dito tayo sa isang tabi para hindi tayo makaabala sa iba. Umupo ang mga ito sa isang tabi. Pinamahagi naman ni Tracy ang biniling tinapay sa 6.
Pinagbibigyan din ito ng plastic na may straw ang mga ito bago lagyan ng soft drinks. Nakita ni Logan ang saya sa mga ngiti ni Tracy habang pinagmamas ng kumain ng 6 na lalaki. Hindi niya nakita ang ganoong kislap sa mga mata nito noong una niyang nakilala ang dalaga. Nahanap yata nito ang pagmamahal ng isang pamilya sa 6 na yon. Pagsapit ng uwian, muling sinundan ni Logan si Tracy. Squatters area ang lokasyon ng tirahan nito kasama ang 6 na lalaki. Nagkaroon siya ng pangamba para sa kaligtasan ni Tracy, lalo pat mga lalaki ang kasama nito. Pero naglaho yun sa isip niya nang makita ang matandang babae sa labas ng bahay kung saan tumigil si Tracy. "Nanay Abiana, nakauwi na po kami." Bati ni Tracy sa matanda. "Ang mga anak ko narito na." Masayang sabi ng matanda. Sinalubong ng matanda si Tracy kahit nahihirapan itong maglakad at mahigpit na niyakap ang dalaga. Nagmano naman ng 6 na lalaki sa matanda bago pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya ay isa-isang lumabas ang mga bata mula sa bahay at sinalubong ng yakap si Tracy. "Ate Tracy, namiss ka po namin." "Namiss ko rin kayo," sagot ni Tracy. Nagtaka si Logan kung paano nagkasya ang mga ito sa barong-barong na yon. Ang liit lang nun at mukhang hindi matibay. Ilang sandali pa ay nagpa siyang magpakita si Logan kay Tracy. Lumapit siya rito habang napapalibutan ng mga bata. "Tracy," tawag niya sa dalaga. Nakangiting gumaling si Tracy sa kanya. Bahagyang nawala ang ngiti nito at napalitan ng pagtataka. Pero maya-maya ay muli itong umiti. "Logan!" Masaya nitong bati sa kanya. Umalis ito sa gitna ng mga bata bago lumapit sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Logan na yayakapin siya ng dalaga. "Ay, sorry. Umiisda pa pala ako." Lalayo sana sa kanya si Tracy, pero hindi niya ito hinayaan. Niyakap niya rin ito ng mahigpit. "Why did you leave without a word?" May panunumbat niyang tanong. Teka, pakawalan mo muna ako, hindi ako makahinga." Pinakawalan ito ni Logan, pero hinawakan niya ang kamay nito. Napapraning na siya at iniisip na mawawala si Tracy kapag binitiwan niya. "Magpaliwanag ka, Tracy. Sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis, di ba? Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam?" "Sorry, Logan. Kailangan kasing bumalik dito ng 6 na boss dahil nagkasakit ang isang bata. Matanda na si Nanay Abiana at nahihirapan na siyang mag-alaga. Hindi naman umalis yung 6 nang hindi ako kasama dahil nangako raw ako sa kanila na sasama kapag dinala ka sa ospital. Sumama na rin ako dahil nalaman kong ampon nila yung bata at nag-aampon sila ng mga batang lansangan. Bumalik naman kami sa ospital pero wala ka na ron. Hindi ko rin alam kung saan ka hahanapin, kaya hinayaan ko na lang at sumama ako sa 6 na boss. Ang saya lang dahil nagkaroon ako ng 6 na kapatid sa katauhan ni na Boss 1, Boss 2, Boss 3, Boss 4, Boss 5 at Boss 6. Ako pa nga naging big boss nila eh. Ngayon may malaki na akong pamilya at ramdam ko ang pagmamahal nila." Nakangiting pagliwanag ni Tracy. Gumaan na pakiramdam ni Logan dahil hindi kagustuhan ni Tracy na iwan siya sa ospital. Naawa lang siya sa kalagayan nito ngayon. Hindi ito nababagay sa lugar na yon habang ang impostor na Iris ang makikinabang sa karangyaan na nararapat para dito. "Gusto mo ba silang bigyan ng maayos na matutuluyan?" "Ha? Paano?" "Sumama ka sa akin at tanggapin ang katauhan mo bilang Iris. Hindi lang maayos na matutuluyan ang mabibigay mo sa kanila. Pwede mong pag-aralin ng mga bata sa malaking eskwelahan. Mabibigyan mo rin ng magandang trabaho ang 6 na boss. Ikaw lang ang tatanungin ko, Tracy. Gusto mo bang ibigay ang mga bagay na yun sa tinuturing mong pamilya?" "Oo naman. Gustong-gusto ko mangyari yun para hindi na mapilitang gumawa ng masama ang 6 na boss, mapakain lang ang mga bata. Pero anong kapalit kung gagawin ko yan?" "Walang kapalit, Tracy. Dahil nararapat sa iyo ang karangyaan ng daddy mo. Sasama ka ba sa akin?" "Teka, talaga bang isa akong tagapagmana? Hindi ka talaga nag-halusinate lang noon sa gubat?" "Totoo ang mga sinabi ko, Tracy. Kaya nga kita pinakidnap, di ba? Dahil nagtampo ako sa tatay mong doon. Pero hindi na ako ngayon tampo sa kanya. Kaya gusto ko nang tuparin ang pangarap niyang maisalin sa'yo lahat ng yaman niya at pinaghirapan." "Sige, naniniwala na ako. Sasama ako sa'yo, Logan." Napangiti si Logan at muling niyakap si Tracy. Panatag na ang pakiramdam niya dahil sa wakas ay muli niyang makakasama ang dalaga. Pagkatapos magpaalam sa 6 na boss at iba pang kasama ni Tracy sa barong-barong, umalis na agad sila para magtungo sa mansyon. Tila isang panaginip ang nangyari kay Tracy.
Nawalan siya ng trabaho. Pinalayas ng kanyang ina sa bahay. Dinukot ng mga pulpol na kidnapper. Muntik pa siyang mapahamak sa kamay ng isang tribo. Pero ito siya ngayon. Nakahiga sa malaking kama sa loob ng marangyang silid na parang prinsesa. Kagabi lang siya umuwi sa mansyon kasama si Logan, pero feel at home na siya. Senyorita, gising na po ba kayo? Gustong tumili ni Tracy sa narinig na tawag ng kasambahay sa kanya. Nakakakilig yun at feel na feel talaga niya. Opo, bakit po? Sagot niya. Bumukas ang pintuan at nakita niya ang kasambahay. Akala niya mag-isa lang ito, pero 5 ang pumasok sa silid niya. May hawak na magagandang damit, sapatos at alahas ang mga ito. Para siyang leading lady sa isang pelikula na may mayamang leading man. Tutulungan na po namin kayo na maghanda. Sasabay raw po kayo sa agahan ngayon, sabi ni Master Logan. Namilog naman ang mga mata ni Tracy. Required ba na ganyan kabonggang susuotin sa agahan? Gulat niyang tanong. Nasasanay ka rin po, senyorita. Bumuntong hininga si Tracy at nagpaubaya na lang sa mga kasambahay. Nailang pa siya nang samahan siya ng mga ito sa paliligo. Pero trabaho raw ng mga ito na paliguan siya. Ilang sandali pa ay nakaayos na si Tracy. Napanganga siya sa kanyang itsura habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Nakataas ang buhok niya na may konting hibla na nakalawid sa gilid ng tenga. Nilagyan din siya ng manipis na make-up na nagpasigla sa mukha niya. Suot niya ang royal blue off-shoulder gown na umabot hanggang sa hating binti at 2 inches na sandals. Nakikita niyang ganitong ayos kay Magna kapag pumupunta ang kapatid niya sa bonggang party. Pero siya sa agahan lang pupunta. Ang gastos naman ng mayayaman. Bulong niya sa sarili. Inalalayan si Tracy ng mga kasambahay patungo sa dining area. Papasok pa lang siya sa pintuan nang marinig ang pamilyar na boses mula sa loob. Sino bang hinihintay natin? Nagugutom na ako. Galit nitong sabi. She's here. Anunsyo ni Logan. Natigilan si Tracy nang makita ang pamilya niya sa harap ng hapagkainan. Gulat ang nakikita niya sa mukha ng nanay niya at kay Minardo habang galit naman kay Magna. Anong ginagawa mo rito, Tracy? Sigaw ni Magna. Do you know her, Miss Manuel? Tanong ni Logan. Natigilan naman si Magna, pero nagawa pa rin itong magpalusot. Yes. Meet namin siya pero matagal na siyang umalis sa bahay. Nagulat lang ako nang makita siya rito. Totoo ba yan, Mrs. Manuel? Tanong naman ni Logan kay Adelina. Hindi agad nakasagot si Adelina. Kinuha nito ang baso ng tubig bago uminom. Sumabat ang kinakasama ng ginang. Tama, totoo ang sinasabi ni Magna. May siya sa bahay na tumahimik ka, Minardo. Galit na saway ni Adelina dito. Hindi siya maid. Anak ko siya. Nangilid ang luha ni Tracy sa pag-ako sa kanya ng nanay niya bilang anak. Pinangarap niya noon na ipagtanggol nito mula sa kinakasama at kapatid. Ngayon ay natupad na yon. Siya ang panganay kong anak pero naglaya siya dahil ayaw niya ng obligasyon. Hindi ko alam kung anong plano niya ngayon at narito siya. Mag-iingat ka sa kanya, Mr. Lucero. Mapanlin lang ang anak kong yan. Pagkakanatawa si Tracy nang marinig ang muling sinabi ng nanay niya. Ganoon ba ito kapuot sa kanya para sabihin yun? Akala pa naman niya itanggap na siya nito. Babalik ta rin lang pala siya nito. Tama si Nanay Logan, mag-iingat ka kay Tracy. Segunda naman ni Magna. I won't mind how dangerous she might be. The most important thing is, she's here with me. Come here, Tracy, sit beside me. Nakangiting paanyaya ni Logan. Tipid nang umiti si Tracy kahit sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Naglakad siya patungo sa tabi ng binata. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Logan sa pamilya niya. You're gorgeous, sweetie. Puri ni Logan. Marahan pa nitong hinaplos ng daliri ang pisngi niya. Nag-init naman ang mukha niya sa ginawa nito. Tumawa si Logan nang makita ang reaksyon niya. Pero binasag ng galit na boses ni Magna ang moment nilang dalawa. Logan, nakalimutan mo na ba ang responsibilidad mo sa akin? Ako ang pakakasalan mo pero nilalandi mo ang babaeng yan sa harapan ko. Wala kang respeto. Nagtatanong na tumingin si Tracy kay Logan. Wala siyang ideya na pakakasalan nito ang kapatid niya. I have no obligation with others, except Don Luisito's heiress. And that's Tracy, not you. Mahinahon ngunit seryosong sabi ni Logan. Hinampas ni Adelina ang mesa bago tumayo.
Kabastusan ang ginagawa mong ito, Mr. Lucero. Makakarating to kay Atty. Cleofe. Galit nitong sabi. Go ahead, Mrs. Manuel. I don't mind if you summon Atty. Cleofe here. Baliwalang sabi ni Logan bago ito kumuha ng pagkain at inilagay sa plato ni Tracy. Logan, hindi ako kumakain ng carrots. Huwag mo nang isama yan. Masasayang lang kasi. Tigil niya rito nang naglalagay na ito ng ulam na may carrots. Ngumiti si Logan bago nito ibaba ang lalagyan ng ulam. You have the same taste buds with Don Luisito. Ayaw niya rin sa carrots. Magama nga talaga kayo. Sabi ni Logan at bahagya pang tumingin kay Adelina. Magna, Minardo, umalis na tayo rito. Nakakawalang ganang kabastusan ng lalaking yan. Ibinato ni Adelina sa ibabaw ng mesa ang table napkin bago ito umalis kasunod sina Magna at Minardo. Nababahala namang tumingin si Tracy kay Logan. Anong nangyayari? Bakit narito ang pamilya ko? They're trying to steal your fortune, Tracy. Sinabi ng nanay mo sa abogado ni Don Luisito na si Magda ang anak ng Don, kaya sila narito ngayon. Paano kung tama si nanay at ikaw ang mali? Hindi ko kilala ang tatay ko at kahit pangalan niya ay hindi ko alam. Paano kung hindi ako ang heiress na sinasabi mo? Do you think your mother says the truth? Ikaw ba ang panganay niyang anak at naglayas ka dahil ayaw mo sa responsibilidad? Sapat bang pagbasehan yun na ako talaga ang heiress na hinahanap mo? Yes, and I'm sure you're Don Luisito's heiress. Ngayon ko lang napagtanto na kamukha ka niya. Pareho kayo ng mata at hugis ng muka. Kumain na tayo. Mamaya ipapasyal kita sa hardin. Hindi nakatanggi si Tracy sa nakangiting paanyaya ni Logan. Masaya silang nagsalo sa agahan. Komportable na talaga siya habang kasama si Logan. Nagagawa na niyang umiti nang hindi napipilitan. Pagkatapos ng agahan, namasyal sa hardin sina Tracy at Logan. Ngunit kailangang umalis ng binata dahil dumating si Atty. Cleofe sa mansyon. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Logan sa hardin, lumapit kay Tracy si Adelina. Akala niya'y umalis na ang mga ito. Nag-walk-out-walk-outan lang pala. Nagtatakang hinarap ng dalaga ang ina. Pero nagulat siya nang batuhin siya nito ng pera. Yan ang bayad sa kinuhang pera ni Magna. Makakaalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa amin. Galit nitong sabi. Dobleng sampal ang naramdaman ni Tracy at mas masakit yun ngayon. Yan po ba talaga ang gusto mo, Nay? Ayaw mo na ba talaga ako makita? Tanong niya habang nakatingin sa perang nagkalat sa lupa. Oo, hindi naman kita gustong isilang pero iniligtas ka ng dati kong nobyo. Nakiusap siya sa akin na isilang ka, pero namatay naman siya dahil sa'yo. Iniligtas ka niya nang muntikan ka ng babangga ng sasakyan. Ikaw ang dahilan kaya nawala ang lalaking pinakamamahal ko. Ikaw ang malas sa pamilya namin, kaya lumayas ka na. Mahina ngunit madiin itong sabi. Gusto ko pong malaman kung bakit ayaw mo kong isilang, Nay. Anong dahilan kaya galit na galit ka sa akin? Lumapit si Adelina kay Tracy. Pinisil nito ang mukha niya at hindi matatawaran ang galit sa mga mata nito. Walang sino man ang gugustuhin mabuntis sa paghahalay, Tracy. Pinagsamantalahan ako ng demonyo mong tatay kahit may nobyo ako at anak. Naging miserable ang buhay ko noon dahil sa tatay mo. Wala akong kinalaman sa ginawa ng tatay ko, Nay. Hindi ko siya kilala at kahit minsan ay hindi ko siya nakita. Bakit kailangan kong madami sa kasalanan niya? Hindi ko naman po ginustong mabuo sa sinapupunan mo Bakit ako ang ginagantihan mo? Sana hindi niyo na lang ako binuhay kung ako lang pala magbabayad sa kasalanang hindi ko ginawa. Sinampal ni Adelina si Tracy. Hinawakan naman niya ang nasaktang pisngi. At sino ang gagantihan ko? Ang tatay mo? Hindi ko kayang lumaban sa kayang gawin ng pera niya. Mabuting at namatay na rin ng demonyong lalaking yun. Nakabawi na ako sa kababuyang ginawa niya sa akin noon. Si Don Luisito po bang tinutukoy niyong demonyo, Nay? Hula niya sa tinutukoy nitong tao. Oo. Natigilan si Adelina sa biglaang pagsagot. Kaagad nitong binawi ang sinabi. Ibang tao ang tinutukoy ko. Umalis ka na at huwag mo na kaming guguluhin pa ni Magna. Sapat na narinig namin ni attorney para kayong umalis sa pamamahay na to, Mrs. Manuel. Singit ng boses ni Logan. Tumingin si Tracy sa direksyon ni Logan at nakita itong nakatayo sa hindi kalayuan sa pwesto nila ng ina kasama ang isang matandang lalaki. Attorney, Logan, hindi si Tracy ang anak ni Don Luisito. Maniwala kayo sa akin dahil ako nagsilang sa anak niya. Si Magna ang tagapagmana niya.
Pangungumbinsi ni Adelina sa dalawang lalaki. Naiiling naman si Atty. Cleofe. Nahihiya ako kay Don Luisito dahil nagpadalos-dalos ako ng desisyon at naniwala sa sinabi ni Adelina. Mas nanaig ang simpatsya ko sa kanya kaysa sa pagiging abogado ko. Ngayong narinig ko ang lahat, dadaan tayo sa maayos na proseso. Kapag napatunayan kong mali ang sinasabi mo, Adelina, haharap ka sa patong-patong na kaso at posibleng makulong kasama ang anak mong si Magna. Namutla si Adelina, pero hindi ito nagsalita. Lumapit naman si Logan kay Tracy. Umikting ang panga nito nang makita ang namumulang pisngi ng dalaga. Babalik na ako sa silid ko, Logan. Sabi niya sa binata para mapigilan ito sa anumang gagawin sa nanay niya. Mukha kasing gusto nitong manakit ngayon. Sige. Tipid nitong sabi bago tumingin kay Atty. Cleofe. Attorney, ipapaubaya ko na sa iyong usaping to. Makakaasa ka, Logan. Magiging patas ang paghuhusga ko sa sitwasyong to. Salamat, Attorney. Walang anuman, iho. Umalis sa hardin sina Tracy at Logan. Pagpasok sa loob ng mansyon ay agad tiningnan ni Logan ang pisngi ng dalaga. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Logan habang marahan nitong hinahaplos ang pisngi niya. Ayos lang ako, salamat. Huminga ito ng malalim bago siya yakapin. Pangako, hindi ka na masasaktan ulit, Tracy. Walang sino man ang maaaring manakit sa'yo habang nasa tabi mo ako. Maraming salamat, Logan. Pero may tanong ako sa'yo. Marahan siyang pinakawalan ni Logan. Tungkol saan? Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa silid ni Tracy habang nag-uusap. Tungkol sa sinabi ni Magna kanina sa kapagkainan. Yung tungkol sa kasal. Anong gusto mong malaman tungkol dun? Totoo ba na pakakasalan mo si Magna? No, hindi si Magna ang pakakasalan ko, kundi ang heiress ni Don Luisito. Hiniling kasi ng Don na pakasalan ko ang nag-iisa niyang anak. Umaasa siya na ako ang gagabay sa kanyang tagapagmana. Ibig sabihin ba nun ay pakakasalan mo ako kapag napatunayan ni attorney na ako talaga ang heiress? Tanong niya at bahagyang tumingin kay Logan. Tracy, ikaw ang heiress. Sigurado ako ron. Tungkol naman sa kasal, ikaw ang masusunod sa bagay na yun. Gusto mo ba akong pakasalan? Umiwas ng tingin si Tracy kay Logan nang biglang mag-init ang mukha niya. Iniisip pa lang niya na magiging asawa niya ang gwapong tulad ni Logan, kinikilig na siya. Sino ba namang hindi kikiligin kay Logan? Gwapo na, ang macho pa, at mabait pa. Kaya lang may gusto muna siyang unahin para sa sarili bago mag-asawa. Kailan lang tayo nagkakilala, Logan? Baka magbago pa ang isip mo. Ibig sabihin ba niya na pumapayag ka rin na maging asawa ko? Mas nag-init ang mukha ni Tracy nang mabisto ni Logan. Tumikim na lang siya at pinakalma ang sarili para hindi nito mahalata na kinikilig siya. Okay lang sa akin pero may pangarap pa kasi ako na gustong matupad. Sige, sabihin mo lang sa akin ang mga pangarap mo at tutuparin natin yun ng magkasama. Isang tabi muna natin ang kasal para sa mga pangarap mo. Gusto ko mag-aral ng kolehiyo, Logan. May pangarap ka bang kurso? Kahit ano, basta related sa negosyo. Pangarap ko kasing bumili ng mga lupa, tapos pagagandahin ko yun at patatayuan ng mga gusali. Excited niyang sabi. Naaaliw naman si Logan habang nakatingin sa kanya. Alright, noted on that, sweetie. I-enroll kita sa susunod na semester sa University of the Philippines. Mas angkop ang kursong real estate management sa pangarap mong trabaho at makakatulong din yun sa negosyo ng daddy mo. Hindi talaga may kakailan na mag-ama kayong dalawa. Pareho kayo ng interes pagdating sa negosyo. Tumigil sa paglalakad si Tracy nang makarating sila sa harapan ng silid niya. Humarap siya kay Logan nang sambitin nito ang tungkol sa daddy niya. Mabait ba ang daddy ko, Logan? Oo naman. Mabait si Don Luisito pero istrikto siya pagdating sa negosyo. Bakit niya nagawang pagsamantalahan si nanay? Wala akong ideya tungkol sa bagay na yan. Pero ang alam ko ay nag-iisang babae ang nanay mo sa buhay ni Don Luisito. Mahal na mahal niya ang nanay mo. Siguro may hindi sila pagkakaunawaan noon at humantong sa ganoong bagay. Pwede rin na may issue talaga silang dalawa kaya umalis ang nanay mo sa poder ng Don. Bakit hindi niya ako pinahanap noon? Sana nakilala ko siya at nakasama nung buhay pa siya. Naramdaman ko man lang sana na may nagmamahal sa akin na kapamilya na hindi ko naramdaman kay Nanay at Magda. Pinahanap ka niya pero hindi ka lang agad nakita.
Palipat-lipat kayo ng tirahan at natagalan bago ka namin matagpuan. Ako na ang humihingi ng tawad sa'yo para kay Don Luisito. Alam mo ko kung gaano siya nangungulila sa inyo ng nanay mo. Pero kapalaran ang naglayo sa inyo. Mahal talaga niya si nanay. Sana narito pa siya para masabi niya kung ano ba talaga ang totoo. Komento na lang niya. Huwag mo nang isipin yun. Mas dapat natin pagtuunan ng pansin ay ang ngayon. Magpahinga ka na. Ipapatawag nilang kita mamaya para sa tanghalian. Ngumiti si Tracy nang halikan siya sa noo ni Logan. Hinintay muna siya nitong pumasok sa loob bago umalis. Nang sumunod na mga araw ay naging tahimik ang mansyon. Hindi kinakausap ng kanyang pamilya si Tracy. Napatunayan din ni Atty. Cleofe na siya ang totoong heiress ni Don Luisito. Pero ayaw niyang makulong ang nanay niya. Gusto niya itong magbago at maging buo ang pamilya nila. Pero hindi yun tanggap ng nanay niya. 20 milyon, aalis kami rito at hindi na babalik pa. Wala na tayong pakialamanan pa. Bayad na rin yun sa pagpapalaki ko sa'yo. Sabi ni Adelina kay Tracy nang magharap-harap sila kasama si Atty. Cleofe. Nanlumo ang dalaga. Wala na talagang pag-asang magbago ang tingin ng nanay niya sa kanya. Kung ano man ang ginawa ni Don Luisito noon para kamuhian siya nito ngayon, sana ay matuto itong magpatawad. Ano ang desisyon mo, Senyorita Tracy? Tanong ni Atty. Cleofe. Ibibigay ko po ang gusto ni nanay para sa katahimikan naming lahat. Pinal niyang desisyon. Okay, ihahanda ako ang 20 million para sa'yo, Mrs. Manuel. Parehong araw ay ibinigay rin ang pera kay Adelina at umalis ang tatlo sa mansyon. Inalis na lang ni Tracy sa kanyang isip ang tungkol sa pamilya at pinagtuunan ng pansin ang mga kailangan niyang harapin bilang tagapagmana ni Don Luisito. Nasa tabi naman niya si Logan na nakaalalay sa kanya at alam niyang maaasahan niya ito sa lahat ng bagay. Nang sumunod na semester ay nag-enroll si Tracy at nag-focus sa pag-aaral. Kapag may bakanting oras ay tinuturuan naman siya ni Logan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Nabigyan na rin niya ng maayos na tirahan ng 6 na boss at si Nanay Abiana. Pinag-aaral na rin niya ang mga batang inampon ng mga ito. Sa sipag at tiyaga ni Tracy, nagawa niya makapagtapos ng pag-aaral sa loob ng 4 na taon. Isang sorpresa naman ang inihanda ni Logan para sa kanya. Logan, saan mo ba ako dadalhin at kailangan ay nakapiring pa? Naiinip niyang tanong pero bakas ang excitement sa boses niya. Just wait, sweetie. We're almost there. Kinilig na naman si Tracy sa sweet endearment ni Logan sa kanya. Mas naging sweet pa ito sa mga nagdaang taon kahit walang label ang relasyon nila. Panatag naman sila sa isa't isa at magpapakasal sila kapag handa na siya. Hindi lang kilig ang nararamdaman niya para dito dahil mahal na rin niya si Logan. Ang tagal naman, naiinip na ako. Biro pa niya. Alright, we're here. Remove your blindfold, sweetie. Excited na inalis ni Tracy ang suot na piring. Pero napanguso siya nang makita ang salas ng mansyon. Wala namang espesyal doon, kaya pabiro niyang hinampas si Logan. Anong meron dito sa salas, Logan? Manonood tayo ng TV. Maupo ka na. Nakangiti nitong sabi. Nahawa na rin si Tracy sa ngiti ni Logan at magkatabi silang umupo sa sofa. Binuksan nito ang TV at nagsimula silang manood. Akala ni Tracy ay yun na ang sorpresa ni Logan. Pero maya-maya lang ay isa-isang lumabas mula sa kusina ang mga batang ampon ng 6 na boss kasama ang mga boss at si Nanay Abiana. May dala ang mga itong cake, flowers at balloons. Tumayo si Tracy at sinalubong ang mga ito. Pagbate, Big Boss. Sabi sa kanya ng 6 na boss bago ibigay ang bulaklak. Salamat mga boss. Niyakap niya isa-isa ang 6. Ganoon din ang ginawa niya sa mga bata at kay Nanay Abiana. Pero nagtaka siya nang makita ang hindi pamilyar na bata. Nangangapa pa ito sa paghakbang kaya nilapitan niya ang bata at binuhat. May bago kayong ampon? Tanong niya sa 6 na boss. Ngumiti lang ang mga ito pero hindi sumagot. Naantig naman ang puso ni Tracy nang yumakap sa kanya ang buhat-buhat na bata. Nangilig din ang luha niya nang halikan siya nito sa pisngi. Hindi niya alam kung bakit pero malapit ang loob niya sa bata. Palagi niyang tinitignan ng larawan mo, Tracy. Sabi ng isang boses. Tuluyang bumagsak ang luha ni Tracy nang makita si Magna habang nakahawak sa braso ng isang lalaki. Congratulations! Natupad mo na rin ang pangarap mo. Masaya ako para sa'yo. Siya nga pala, ito si Harold, ang asawa ko. Hindi siya mayaman pero mahal na mahal ko siya.
Nakangiting sabi ni Magna. Walang maapuhap na salita si Tracy para kay Magna. Nilapitan niya ito at niyakap. Ang maarte niyang kapatid ay isang simpleng babae na ngayon at mukha ring nagbago na. Maganda siguro ang dulot dito ng pagkakaroon nito ng sariling pamilya. Masaya rin ako para sa'yo, Magna. Natagpuan mo na ang totoong magpapaligaya sa'yo. Sabi niya habang umiiyak. Narinig niya rin ang paghikbi ni Magna habang magkayakap sila. Maya-maya ay humiwalay rin ito sa kanya at kinuha ang bata. Binati niya rin si Harold at nagpasalamat sa pagdating ng mga ito. Parang sasabog ang puso ni Tracy sa sobrang saya dahil sa sorpresang yun. Pero hindi pa pala natatapos ang sorpresa. Nakita niyang lumabas mula sa kusina ang nanay niya. Umiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Tracy, anak. Nay. Tumakbo siya patungo sa nanay niya bago ito niyakap. Ilang taon na niya itong hindi nakikita o nakakausap man lang simula nang umalis ang mga ito sa mansyon. Pero ngayon niya naramdaman ang pangungulila rito. Patawad, anak. Patawarin mo si nanay. Paulit-ulit nitong sabi. Tanging pag-iyak lamang ang naging sagot ni Tracy sa kanyang ina. Sapat na sa kanya ang paghingi nito ng tawad para kalimutan ang lahat ng sakit na naranasan niya noon. Pagkatapos ng madamdaming reunion ni Tracy sa pamilya, dumulog na sila sa hapagkainan. Napuno ng tawanan ang mansyon dahil sa mga bisita. Hindi naman nakalimot magpasalamat si Tracy kay Logan nang mapag-isa sila sa hardin. Niyakap niya ito sa baywang at hinalikan sa pisngi. Salamat sa magandang sorpresa, Logan. Hindi ko alam na may kontak ka pala sa pamilya ko. Kahit masakit, sinubukan ko silang kalimutan simula nang ipagpalit nila ako sa pera. Pero kahit ganon, masaya pa rin ako makita silang muli. Hindi ko kailanman inalis sa puso ko na balang araw magiging maayos din kami. Malambing niyang sabi rito. Alam kong mahalaga pa rin sila sa'yo, kaya hindi ko sila pinabayaan. Nakita ko ang pagbabago nila nang hiwalayan ng nanay mo ang kinakasama niya. Nilalaso niya ang isip ng nanay at kapatid mo. Mabuti na lang naagapan at masaya na kayo ngayon. Paano natauhan si nanay? Mahal na mahal niya si Tio Minardo. Nang babae raw at nilulustay sa bisyo at babae ang perang ibinigay mo sa nanay mo. Then they realized na mali sila sa ginawa nila sa'yo. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa'yo, Logan. Kahit alam mong may ugali si nanay at si Magna, hindi mo pa rin sila sinukuang ilapit ulit sa akin. Natupad ko rin ang mga pangarap ko dahil sa tulong mo. Ikaw ang naging daan sa tagumpay ko. Mahal kita, Tracy, at gagawin kong lahat maging masaya ka lang. Alam ko, Logan. Mahal din kita. Bulong niya rito. Alam ko yun kahit hindi mo sabihin, sweetie. Alam ko rin na marami kang binasted na lalaki sa university para sa akin. Nakangiti nitong sabi. Hindi kasi nilang kayang pantayan ng nag-iisang Logan sa buhay ko. Dahil dyan, may ibibigay ako sa'yo. Ano yon? Excited niyang tanong. Dumukot sa bulsa si Logan. Ito. Sabay labas nito ng finger heart. Natawa naman si Tracy sa kalokohan ni Logan. Pero napasinghap siya nang bigla nitong buksan ang nakaikom na palad. Nakalagay roon ang isang diamond ring. Ito ang tinutukoy ko, sweetie. Isang singsing na magiging simbolo ng wagas kong pagmamahal sa'yo. Ito na rin ang magiging simula para bumuo tayo ng sariling pamilya. Are you ready to marry me? Yes. Mabilis niyang sagot sa proposal ni Logan. Isinuot agad ni Logan ang singsing sa daliri ni Tracy bago siya nito yakapin. Bakit ang tagal? Narinig pa niyang bulong ni Logan. Alin ang matagal? Nagtataka naman niyang tanong. Nasagot lang ang tanong ni Tracy nang marinig ang boses ni Boss 5. Big Boss the Second, paano sisindihan ng fireworks? Nakalimutan namin ang tinuro mo eh. Kalimutan niyo na ang fireworks, bumalik na kayo sa loob. Sagot ni Logan na natatawa na lang. Yes, boss. Sagot nito at nagmamadaling bumalik sa mga kapatid para muling pumasok sa mansyon. Hanggang ngayon, palpak pa rin sila. Muling sabi ni Logan. Tumawa naman si Tracy sa dismayadong boses ni Logan. Ayos lang yun. Iisipin ko na lang kunwari ay pumutok ang fireworks kasabay ng proposal mo. Maganda rin naman ang pumapasok sa isip ko. Biro niya rito. Ang mahalaga ay handa ka ng pakasalan ako. Yun ang mas importante sa lahat, sweetie. Tama ka. Salamat sa paghihintay na maging handa ako, Logan. You are worth the wait, Tracy. I love you so much.
Sagot ni Logan at masuyo siyang hinalikan sa labi. Makalipas ang 3 buwan ay naganap ang kasal ni Tracy at Logan. Ilang buwan nang silang magkasama bilang mag-asawa ay nagdalang taon na si Tracy. Paminsan-minsan ay binibisita si Tracy ng nanay at kapatid niya. Nakilala na rin siya ng mga tao bilang heiress ni Don Luisito. Tumutulong na rin siya sa negosyo, pero mas madalas ay si Logan ang nag-aasikaso nun dahil mas focus siya sa pagiging mommy at wife. Naging mapait man ang buhay niya noon, pero hindi siya sumuko para makamit ang kasiyahang nararanasan niya ngayon. Minsan ang magandang kapalaran ay kusang lumalapit sa atin, lalo na kapag may positibo tayong pananaw sa buhay at nakatutok lamang sa mga bagay na mahalaga. At higit sa lahat, kapag mabuti kang tao sa kapwa mo, nagiging daan yun para sa mas magandang pagkakataon at magandang kapalaran. Gaya na lamang ng nangyari kay Tracy na ni sa panaginip ay hindi inisip na magiging isa siyang tagapagmana. Pero kusang gumulong ang kapalaran upang mabago ang kanyang buhay. Higit sa lahat, nakilala pa niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.